Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Hello guys, it's me again, Nomer. Ipagpatuloy natin ang countdown ng matatalinong hayop. Ang nakakuha ng ikalawang pwesto ay ang pinakamalaking hayop sa lupa, ang mga elepante. Sabay-sabay nating alamin kung paano dumiskarte ang elepante, gaano kalakas ang kanilang memorya, at gaano sila kabait sa kanilang kapwa hayop. Lahat ng yan ay matutuklasan nyo, kaya manatiling nakatutok, mag-relax dahil siguradong kaaaliwan nyo ang kanilang talino. Kahit sino na makakita ng elepante, siguradong maaaliw sa kakitan nito. Dati nga si Mali yung gusto kong bisitahin sa Manila Zoo nung nabubuhay pa siya. Sobrang lambing kasi nito at para silang aso na gustong makipaglaro sa mga tao. Hindi lang yan, madami silang kayang gawin na hindi kayang gawin ng ibang hayop. Kaya mapapaisip ka, bakit nga ba matalino ang mga elepante? Ayon sa pagsusuri ng mga scientist, ang utak ng elepante ay hindi nalalayo sa forma ng utak nating mga tao. Kaya siguro, maraming katangian ng elepante na pareho sa ugali ng tao. Mas malaki ng 3 beses ang utak ng elepante. Ang cerebral cortex ng elepante ay may 3 beses na mas maraming neurons kaysa sa utak ng tao. Dahil sa madaming neurons ang cerebral cortex ng elepante, mabilis itong makapag-isip ng solusyon sa mga bagay na ginagamitan ng diskarte. Napag-alaman ng mga scientists na highly developed o mahusay ang pagkakabuo sa hippocampus sa utak ng elepante. Yung parte na yan ang hippocampus. Maski ang utak ng tao, meron din tayong hippocampus. Ang hippocampus ay ang bahagi ng utak na nagpuproseso ng emosyon, alaala at pakikisama sa kanilang kapwa. Kaya nga kapag ang hayop ay may malaking hippocampus gaya ng elepante, ibig sabihin lang nun ay ang hayop ay may talino at marunong mangilala ng emosyon gaya ng saya, lungkot, takot at pananabik. Nang dahil sa halos pareho lang ang utak ng tao at elepante, marami silang pag-uugali na parabang hindi normal na ginagawa ng mga hayop. Gaya ng pakikipaglaro at pangungulit na parabang enjoy na enjoy sila habang inaasar ang mga tao. Huwag ka nga lang makipag-asaran sa elepante dahil baka sa pakinggan neto pag sila yung napikon. May kasabihan, an elephant never forgets. Yan ay dahil sa matalas ang kanilang memorya at hindi ito basta-bastang nakakalimot. Tinatandaan ng elepante ang mga delikadong bagay gaya ng tao na may baril para sa susunod na makakita sila ng hunter, iiwasan na nila yon dahil alam nila na delikado ang taong may baril. Nakikilala at natatandaan din ng mga elepante ang kanilang kapwa at alam nila kung sino ang mabait na elepante at sino ang agresibo na dapat nilang iwasan. Parang sa tao, di ba naaalala mo ang ugali at mukha ng mga taong nakakasalamuha mo? Ganon din ang elepante. Naaalala nila ang ugali ng ibang elepante kung mabait ba yun o masama, kahit na yung elepante ay nanggaling pa sa ibang tribo o kahit 5 taon na ang huling beses silang nagkita. May istorya pa nga ng 2 elepante na magkasamang nagtrabaho sa circus at nung pinasara ang circus, pareho silang ibinalik sa gubat. Gayunpaman, naalala pa rin ng parehong elepante ang isa't isa nang muli silang nagkita pagkalipas ng 8 taon. Ang galing no, hindi nila nakalimutan ang itsura ng kaibigan nila. Maski sa mga tao, hindi sila nakakalimot. May mga istorya ng tao na inalagaan ng elepante habang bata pa. Tapos, sinurrender nila ang elepante sa animal sanctuary para dun lumaki ang elepante kaya nagkawalay sila ng matagal. Pagkalipas ng 10 taon, muling nakita ng elepante ang taong nag-alaga sa kanya nung bata pa siya at kabibiliban mo ang memorya ng elepante dahil naaalala pa rin niya ang mukha ng tao na nag-alaga sa kanya nung bata pa siya. Mahalaga sa elepante ang may matalas na memorya dahil kailangan nitong matandaan ang tamang daan papunta sa ilog tuwing panahon ng tagtuyot. Libo-libong kilometro ang layo na kailangang lakbayin ng elepante papunta ng ilog, kaya kamamanghaan mo ang mga elepante dahil naaalala nila ang dapat daanan. Ganon katalas ang memorya ng elepante.
Naaalala nila ang tamang ruta kahit sobrang layo ng lugar na parabang meron silang GPS o mapa sa utak. Dahil dyan, madalas ay ang pinakamatandang babaeng elepante ang leader sa grupo, tapos sinusundan ng mga members kung saan pupunta ang kanilang leader. Ang mga matatandang elepante kasi ang mas nakakaalam at nakakaalala sa kung saan ang dapat nilang daanan habang kasakasama nila ang kanilang mga kapamilya. Maaari kasing mamatay sa gutom at uhaw ang kanilang pamilya kapag wala ni isa sa grupo ng elepante ang nakakaalala sa tamang daan papunta sa ilog. Kaya naman lahat ng natutunan ng mga matatandang elepante ay itinuturo nila sa kanilang anak para ang anak naman nila ang magpatuloy kapag yumao na ang mga matatandang elepante. Sa isang eksperimento, napatunayan ang husay ng elepante sa pagtutulungan. Para makuha ang pagkain, kailangang sabay na hilain ang lubid para sabay din nilang mahila ang lamesa na may premyo. Kapag isa lang ang humila ng lubid, mahahatak ang tali kaya hindi nila makukuha ang premyo. Pero nang pinagawa ito sa elepante, agad na naintindihan ng elepante na kailangan nilang magsabay para hilain papunta sa kanilang pagkain. Nang dahil sa eksperimentong ito, napatunayan ng haka-haka na marunong magtulungan ng mga elepante gaya ng mga tao. Ang isa pang sukatan sa talino ay ang altruism o yung pagkakaroon ng malasakit nang hindi lang puro sarili ang inaatupag. Ang elepante ay nakitaan din ng ganyang katangian. Noong January 2024, nakunan sa video ang rhinoceros na inaatake ng mga leon dahil na-stuck ito sa butas kaya hindi siya makatakas. Maya-maya lang, dumating ang grupo ng mga elepante para bugawin palayo ang mga leon at para layuan ang kawawang rhino. May isang elepante pa nga ang lumapit para tulungan ang rhino na makaahon sa butas. Maraming netizens ang bumilib sa malasakit ng elepante dahil bukod sa pinaalis na nito ang mga leon, tinulungan pang makaahon ang rhino. O diba? Hindi lang sila matalino, mababait din sila. Ito naman ang elepante na nakunang tinutulungan makaahon sa tubig ang kawawang gazelle. Alam ng elepante na malulunod ang gazelle, kaya ginawa nito ang pagtulong na hindi inaasahan ng mga eyewitness. Pero kahit mukhang mabait ang mga elepante, sila pa rin ay mga wild animals na pwedeng makapanakit ng tao. Kaya dapat huwag kang lalapit sa kanila basta-basta kahit sa likuran pa nila dahil pwede kanyang sipain. Hindi ko alam na mahilig palang manipa ang elepante kahit ang taba-taba ng hita nila. Ang pagiging mapagmahal ng elepante ay hindi lang basta sa pagtulong. Umaabot pa ito hanggang sa kabilang buhay. Sa video, makikita ang mga elepante na hindi iniiwanan ang kanilang namatay na kaanak na parabang malungkot sila sa nangyari. Napag-alaman kasi na ang elepante ay may kakayahang makaramdam ng grief o pagluluksa sa tuwing may namatay sa kanilang pamilya. Madalas nga binabantayan pa ng mga elepante ang katawan ng namatay kahit ilang araw na ang lumipas na parabang nagdaraos sila ng burol. Kapag may dumaan na ibang elepante, humihinto sila na parabang nakikiramay sila sa namatay kahit hindi nila kilala yung elepante. Nadokumento rin ng mga scientists na hindi basta-bastang kinakalimutan ng elepante ang kanilang yumao na kaanak. Kaya kahit isang taon na ang lumipas at kahit buto na lang ang natira sa bangkay, kung minsan binibisita pa rin nila ito at inaamoy-amoy ang mga buto na parang namimiss nila ang kanilang yumao na kapamilya. Nakikilala pa rin nila ang buto dahil sa amoy, kaya sigurado sila na ito ang kaanak nila. Ang pakikiramay sa namatay ay isang antas o level ng talino na hindi mo makikita basta-basta sa ibang hayop. Kaya naman sa tuwing may pinapaslang na elepante, naiisip ko na lang na kawawa naman sila dahil siguradong malulungkot at magdadalamhati ang kanilang mga kaanak kapag nalamang pinaslang sila ng hunter. Bukod sa malakas ang damdamin ng elepante, mahusay din itong makaisip ng diskarte. Sa mga kalsada ng India kung saan dumaraan ang truck-truck ng tubo o sugarcane, hinaharang ito ng mga elepante para nakawan ng pagkain. Sabi ng mga driver ng truck,
Alam raw ng elepante ang oras kung kailan dumaraan ang mga truck ng tubo, kaya kabisado ng elepante ang schedule kung kailan sila aatake. Sa ibang parte ng India, may mga magsasaka na nag-i-install ng live wire na may kuryente para hindi makapasok ang mga elepante. Pero dahil sa matalino ang mga hayop na ito, naisipan nilang sirain ang mismong poste ng live wire. Nalaman kasi ng mga elepante na kung sisirain nila ang mismong power source ng live wire, mawawalan din ng kuryente ang mga cable. O diba? Ganun sila katalino. Maski sa pagbaba ng materik na bundok, nakaisip sila ng mabilis na diskarte. Habang nagre-research ako tungkol sa talino ng elepante, napag-alaman ko na marunong din pala itong maggamot ng herbal medicine. May mga buntis kasi na elepante na sinasadyang kumain ng halaman na Boraginaceae dahil naniniwala sila na nakakatulong raw ang halaman na ito para mapadali ang kanilang panganganak. Siguro nga ay tama nga ang elepante dahil may mga tribo sa Africa na umiinom ng tsaa ng Boraginaceae para mawala ang sakit ng tiyan. Ang galing! Pwede pala maging albularyo ang mga elepante. Sa lahat ng pwedeng gawin ng elepante, dito ako pinaka-bumilib. Akalain mo yon? Kaya pala nitong mag-drawing at mag-painting. At hindi lang basta-bastang drawing dahil maganda at may sense ang kanilang pinipinta. Bumilib ako doon nung magpinta siya ng puno at elepante tsaka sinamahan pa ng ulap. Parang ang hirap paniwalaan na ang ganito kagandang painting ay ginawa ng elepante. Maski ako, aminadong pangit ang drawing ko kaya bilib talaga ako sa elepante. Sa ngayon, hanggang dito na muna ang ating kwentuhan dahil sa susunod na aking i-upload na video, may kilala na ninyo ang top 1 sa pinakamatalinong hayop. Pindutin mo na rin ang subscribe button kasi malaking tulong yan sa aming mga content creator yung may nagsusubscribe. Tsaka, sabi nila, meron daw isang elepante ang nagiging masaya pag may nagsusubscribe sa FTP channel kaya dali, subscribe na! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kina Ezekiel, Rainzia at Zekia. Hello rin kina Ralph at Gabriel. What's up kina Quinces at Hans Inocentes. Mark Matthew Camino de Lector, Beatrine Merilay Maestre, at happy birthday kay Teyan Mark Benitez. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!